So muna nga, ang pulong sa Ginoo karon magtudlo or magdugang sa atong kaalam kahibalo, may tungod aning mga kasing-kasing nga nawala na sa saktong landas. Naliligaw na puso. So kumusta man ang inyong heart, mga kaigsunan? I-try daw siya o ganang anay niya, i-feel ang inyong heart sa inyong duguhan. Napa ba? Napaoy. Murag di mo negatibok niya kuha. Sa may manhit na ni. Or basin nalumos na niya sa problema. Or basin nagkalibog na niya ako ang heart, di na siya makabalo kung saan niya pagtibok. Kung saan niya pag heartbeat. Kung sa beat yung buhaton, kung muana ba siya, muana ba dito, tungod sa kadaghang problema. Amen? So itong ismutan karon kay kung ingon mabutan yung word nga naliligaw ng landas, meaning wala na siya sa saktong dalan. So, for short mga kaigsunan, pag inani na may tabos sa itong kinabuhi, isa na tasak ng gitawag ikaw kanang nangawala sa pagtuo or backslider. Amen? Daghag mga kaigsunan nato nga sa unang kauban nato sa ato ang panagtigom. Daghang mga kaigsunan nato sa unang panahon nga sa dihang magdaig ta sa Ginoo kauban nato silang mulukso, mupakpak, mupataas, mupabayaw sa ngalan sa Ginoo. Pero karon ang uban sadly tungod kay nadala gyud sila sa kalibutanon kayong mga binuhatan. So muna mga kaigsunan, when we hear the word backslider, no? Ang kasagara atong mauna-unaan ana is completely i-abandon nila ang ilang faith diha sa Ginoo. Ano? Doon na ay mga panahon gyud nga mapadumduman sila nga uy, naman day ang Dios dapat na akong simbahon. Uy, kini akong gibuhat, wala man day malipay ang Ginoo ani. Pero kasagara gyud sa mga nani nga klase nga mga katawhan is ginabaliwala na nila ang pagsimba, pagbuhat sa mga buhat ng mga nakapanimaya Panginoon sa Ginoo. Doon na may uban gahuna-huna pero dili lang gyud sila moduol, maulaw. So when we hear the word backslider, we tend to think of those who have completely abandoned their faith and turn their backs on God. Pero mutalikod sa Dios tungod kay ganahan kay sila sa kalibutan ng binuhatan. Pero sa Ginoo sa pulong sa Ginoo, balik kamong tanan nga mitalikod sa Ginoo. Amen. Isa ra gyud ang gusto sa Ginoo. Nga kung halimbawa nalayo man galing ta karon sa pagpangalagad sa Ginoo, isa ra gyud ang gusto nga mobalik ta. Dumduman ninyo ang pulong sa Ginoo last Sunday. Di ba? Kinsa naghudas kay Ginoong Kristo? Si Judas Iscariote. Sa diyang halimbawa din niya nga patyon des Jesus sa iyang gibuhat. Asa man siya una ni balik? Dito sa mga kadagkuan. Dito siya una ni balik, dala-dala niya ang kwarta nga mo iyang tang ma-earn tungod sa iyang gibuhat nga pag-hudas ng Ginoong Kristo. Dito siya una ni balik, kunya sa may gitubag sa iya. Nadumduman pa ninyo? Wala nang nilabot anak. Di ba? So, lisod kayo sa natin ng mga kaigsunan nga sa panahon nga maabot ang paghukom sa Ginoo, maabot ang time ng yun sa dili madugay. Mahitabo gina siya mga kaigsunan sa pagmingon mo sa ita na dugay pa man na pastor. Ang akong lulo sa una, bata pa to, ingon nga mabalik na ang Ginoo. Hangtod karon ako hapit na ko malulo. Ako malulo na ka. Wala pagyapon mabalik ang Ginoo, pero ato lang yung hinumduman nga sa dili madugay. Mubalik siya. Amen. Sabi na yung tapadayo yung kumpiyansa. Amen. Ayaw yung kumpiyansa, tungod mubalik yun siya. Then lisod kayo sa tanan nga mutalikod ta sa Dios tungod kay moabot ra pagid ang time nga kitang tanan matag-usa sa ato ang muhatag ta og husay ngadto sa atong buhi nga Dios. Sabi yung pangutan ang takaron. Okay. Ikaw Rosel, sa dihang naa ka sa kalibutan, unsay di mo gibuhat. So kaya sa natanang sa kabatakan ng Ginoo. Amen? So kaya may muntag kada Domingo, gasimba mo ko sa mga Lord, kahimo mo ko mga maayong butang, buutan man ko Ginoo, matinabangon ko,
Kanya, ang imo na yung gisulti sa likuot dito tanan. Amen? Sulisod kayo. Mo na mga kaigsunan, ang giingon diri sa pulong sa Ginoo karon nga bisan tuod og daghang mga kaigsunan nato karon nga wala na sa saktong pagkinabuhi nga makalipay sa Ginoo. Di na pa pud malipay ang usahay. Bisan sa mga Kristohanon, sulod sa simbahan or gawa sa simbahan, daw makita ta every Sunday kasimba ta, prayerful ta, pero wala din ta kasayod. Na din mga tao gyapon nga nagsigig-sigig sa Ginoo, pero ang ilaha din kinabuhi mura na gyapon og usa ka backslider. Amen. Nabi mga inana gyud, tinuod lang. Kay bisan ganit kamo mismo siguro usahay makita mo nga sige mo talig sampit sa ngalan sa Ginoo. Sige tawag, pero ang pagkinabuhi Ginoo ko. Dili kung kumbaga nagkayamukat ang pagkinabuhi sa kalibutan. So, giyon rin mga kaigsunan nga when we hear the word backslider, we tend to think of those who have completely abandoned their faith and turned their backs on God. And certainly, they could be classified as backsliders, mga sila. But there are also Christians who are backsliding and aren't even aware of it. Naaga po yung mga Kristohanon nga abin mo wala mabackslide kaya nagsigyo apil sa mga bulwaton, pero ang iyaring pag kinabuhi sa kinalibutan, wala na malayo yapon sa buhat sa mga nawala sa ilang pagtyo. So, wala kay bisan isa na magplano mga backslide ko, lagi nagnangalagad sa Ginoo. Amen? Yung tanaw ka rin tapad, wala din na siya plano ng mga backslide. Katong sa unang gihapon, sa name ng panahon ng mga kaigsunan sa unang panahon, nga grabe dito promise. Di ba? Pastor, as long nga buhi pa ko, naapoy kusog, kusdan ko, gwapo ko, gwapa ko, puti ko, color brown ko, di yun may mubiya, diyak sa inyo, pastor. Di yun may muhawa sa pagpangalagad sa Ginoo. Sabi ko, lipay kayo nga naminawa na igsuon sa Ginoo lang. Pag naimusunod sa mga pastor, bisag kung sa pagsulay, dili yun may mundang sa pag-alagad sa Ginoo. Sa tinuod lang, ang imong sulbihan ng pastor na, lipay kayo sa natanan, especially ang Ginoo nga naa sa langit. Pero sa nakita nato karon katong nagsulti ni kanto, grabe na ang pagluloy sa kalibutan ng binumatan karon, wala na kalipay sa Ginoo. Amen? So, padayon ta, gamay na lang yung mga kaigsunan, sure naman ang pulong sa Ginoo karon. So, no one plans on backsliding. Gingon din mga kaigsunan sa ito ang pagtuon. It happens gradually. Kana bitaw hinay-hinay ba? O man na nagtabo sa mga nawala sa ilang pagtuo karon. Before na sila nahimo ng mga backslider, naghinay-hinay sa alaw pamuhat ang kalibutan sa ilang kinabuhi. Diba? Magsugod na usay sa isa ka invitation. Uban ta dito, dali na bitaw ta. Pag makauban ka, daw pagabot dito kay namay mga lahi bagay na sa kalibutan kay ang ilang buhat anak kalibutanon yun. So nakatilaw kagamay sa ilahang gi-invite sa imo ha. Unya kay uy mura nindot galing to. Bugnaw nga unsa ba to nga bula-bula. Matry ka na ako na sunod. Kana mga imana ba? Gradually, ang nangahitabo mga kaigsunan, no one's plans on backsliding sa atong kinabuhi. Kaya gusto kita nga, labi na nakadungog sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo gamhanan, mo ayo, mo panalangin, ang Ginoo mo giya, mo protection, suganahan ka ita. Pero sa hinay-hinay, basin mabira ka. In fact, that you may not even know it is happening. Abi usay wala ka balo na nahitabo na di ay. Abi ni mo gukil lang kay ka. The Bible warns us about backsliding. Ginawagningan ka sa Biblia ang nagingon ng balakang kasulatan nga naay mga sinyalis sa umaabutay nga katapusan. So di ra ba nato diyan sa altar anytime sa kalibutan nato pwedeng magkaguliyang ang tibok kalibutan. Amen. Aware ba ta na? Anytime pwedeng magkaguliyang ang tibuok kalibutan, ang alisod kaayo na mahitabo ang mga panghitabo na nawala tas pagpangalagad sa Ginoo. Kay na-aware ba mo nga karon sa panahon karon ang Pilipinas ug ang China gamay na lang kaayo gina siya nga panagbingkil. Kay karon bisan gani sa tinuod lang kung na-aware lang siguro ta
Bisag asa karon sa tibuok Pilipinas, dapin sa dagat. Halos na kakakita nga mga vessels or mga barko sa China nga nagatuyok-tuyok sa ato ba. So ang gihulatan lang daw karon ingon pa sa ato ang nasagap ng mga information, maghulag-hulag na lang kung kinsay manguna kung pagkilabot. So dili lalim. Amen. So mo nang ampo gyud ta. Kay mo nang gingon nga bisan pag unsa kadako nga nasod ang mubangga sa ato basta kay naatay Ginoo sa ato ang kinabuhi. Amen. Amen. Dili gyud ta dali-dali nila nga malupig. Amen. So mo nang pasalamatan gyud nato ang Ginoo mga kaigsoon. Kay once na mo hilabot sa mga alagad sa Dios or sa ang Pilipinas daghan mo kay mga Kristiyanon gyud. Sa tinuod lang. Tibuok Pilipinas daghan kay mga Kristiyanon mo nga dili ta basta-basta pasagdan sa Ginoo. Amen. So mo na nga atong likayan na mapasama ta sa uban nga mobiya sa pagpangalagad sa Ginoo. So ingon diri mga kaigsunan walay gaplano ana. Dayon ingon pa diri mga kaigsunan nga there were signs of the end times nga kasagara gyud sa mga katawhan before moabot ang katapusan daghan mo talikod sila padto. Then it is happening right now. Daghan ang nangawala, daghan ang mga dinadalatan o sa atong naong, ano ka ba? Di ba tanawin yung dapat, blooming kayo. Dagan mo bawal sa imo, pastor. Ha? Dagan bawal sa imo Uy, hallelujah. Salamat sa Ginoo. Pero ang Ginoo bitaw sa tinuod lang, sa dihang daghan na kay gibawal sa ako ang kinabuhi. Imbes kay, ang sa una mga goods, number 1, sa napa ko sa kalibutan nun, na binuhatan. Ang ako muna agad first. Kung mga lagad ko sa Ginoo, dili na ko malipay. Kay mawala naman to akong ikalipayan pagbuhat ng mga butang. Kaysa tinuod ang mga kaigsunan, hindi na ako nitaulaw sa unang panahon sa wala pa akong mga lagad sa Ginoo, kumplito ko sa bisyo. Diyan ako isa sa hod. Kompleto license. Kumplito gid ko ana. Din pag manulti ko sa unang panahon. No? Wala sa ako ang baba ang amen. Wala sa akong baba ang hallelujah. Wala sa ako ang baba ang pagdaig kanunay sa Ginoo. Ang magawa sa akong baba sa una, puro mga balikas. Kabalo na mo sa Luzon. Pag dito sa Luzon, Pastor Roger, nakapuyo maging po nasa na dito. Once makapuyo ka dito, dili ka mga lagad sa Ginoo, ang imong baba, piti-piti lang. Inya taon-taon, mura na ba ka ng okay lang, mura na ang paminaw ni mo, expression ni mo, okay na tayo. Pero sa mga tao din nga makadungog anak, nga wala manad, laing nililig kayo. Amen? So, mo nang gingon mga kaigsunan nga, daghang mga katawan na mutalikod sa ilang pagtuo, isa po na siya kasinyales, kahapit na gimubalik ang Ginoo. So, what we should do if we have backsliding? Kanabitong inanang may tabon sa buhaton na to. Ingon sa Ginoo sa ato mga kaigsunan, nga mubalik lang kita sa Dios. Sa panahon nga medyo gagawala ang kalayo sa imong kasing-kasing, sa panahon nga medyo na nabati nimo nga mo, mikang naman ko sa Ginoo. Balik lang gyud sa Ginoo. Amen? So, gingon diri nga return to Him sa ato ang Dios, then is speaking through the prophet Jeremiah, ingon sa ni propeta Jeremiah, God said, "My wayward children, come back to me, and I will heal your wayward heart." Balik sa Ginoo ug ayuhon sa Dios ang imong kasing-kasing. Diba, di ba na backslide kung hindi kasapaan? Di ba na backslide kay nagmahay-mahay? Di ba na backslide kung hindi ganahan sa kalibutan? So inana, ayuhon na sa Ginoo basta mobalik lang sa Ginoo. Isa ra gyud si Lord ra gyud igsoon. Then God also warned, ingon diri nga, your wickedness will bring its own punishment. Your wickedness will bring its own punishment. Your turning from me will shame you. You will see what an evil, bitter thing it is to abandon the Lord your God and not to fear Him. Kung sa Bisaya pa, ang imurang pagkadautan mao'y muunay pagsilot kanimo. Tinuod yun eh. Ang imong pagkadautan may musilot kanimo ug ang pagtalikod mo kanako mao'y muhukom kanimo. Makaila karon niya unsa kapait ug kadautan ang pagtalikod mo kanako. Ang Ginoo nga imong Dios ug sa imong pagkawalay kahadlok kanako, ako ang Ginoo ang labing gamhanan mao'y nag-ingon niini. Hallelujah. So ina, salamat Ginoo.
Salamat, Lord. Kaya nagsuo ko sa inyo. Bakit nakululit ako, magiging akong tingin. Salamat din kayo, tungod kayo sa tinuod lang, tinuod din kayo ng pulong sa Ginoo karon. Yang pagkadaotan sa tao, mo rin unay og silot sa iyang kaugalingon. No? Ang imong binuhatan mo po na yung number 1, nga muhukom yun sa tuwang kaugalingon. Amen. So muna nga dapat yun is magmahinadlokon ka sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Ang Jesus said, dingon sa Revelation chapter 2 verse 5, iyab diyan inyong Biblia diya sa kapitulo 2 sa pinadayag, versikulo 5. Kulba ba kaning buhaton sa Ginoo sa ato kung di pagpadayon ta nga magpalayo-layo sa Ginoo, pagpadayon ta nga maghimo og mga butang nga wala gikalipay sa Ginoo. According sa pulong diya sa Revelation chapter 2 verse 5, dili niya ako ang pulong ingon diri, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Kung ba kayang buhaton sa Ginoo? Kung sa Bisaya pa, kung sa una-unaon sa imong mga sala. Una-una Amen? Kaya wala na bagay-iwalay sa ato Kanan na bagay na ay sala. Diba? Nabay perfect sa ato dili. Wala gid ba? So si pastor, dili gid ko perfect. Amen. Ginabalik-balik yun ako ni, dili ko perfect. Si bishop, si father, si brother, si sister, si mother, tanan, walay perfecto. Amen. So, kung ba kayo buhaton sa Ginoo, kung sa una-una, kung sa imong sala, pag hinulsol, o buhata ang gibuhat mo sa sinugdan. Apan kung dili ka maghinulsol, take note kung dili ka maghinulsol, apan kung dili ka maghinulsol, muanha ako kanimo, ug kuhaon ko ang imong butanganan sa suga gikan sa nahimutangan niini. Ba kayo kung kuhaon ang suga, pareho karon sa ato ayag man kita kay na ko inyong mga dagway, ka mga gwapa, ka mga gwapo. Kung pamaon tani karon ang tanang suga, labi na huwag ka na nata sa bitaw ka ng pinaka-close na lugar. Kasi may tabo. Magkapa kita ani kung ata manggawas. Di ba? Mawala ang kahayag. Buot pasabot. Pagkuhaon sa Ginoo ang kahayag nga naa sa ato ang mga kaigsunan. Walay laing mabilin kundi puro lunlun kangitngit. Then ang word na kangitngit is naa ang tanan kadautan. Na ang tanang kalapait, na ang tanang kalisod, na diha ang tanan na wala nato gikalipay sa diyang nangalagad ka sa Ginoo. Hallelujah. So, apan kung dili ka maghinulsol, muana ako kanimo, ug kuhaon ko ang imong butanganan sa suga gikan sa nahimutangan niini. So, ayaw gyud itugot nga kanang suga kahayag nga naa kanato karon. Kuhaon sa Ginoo tungod sa iyang kasuko. Amen? Amen mo dapat ayaw itugot. Pabilin sa pag-alagad sa Ginoo. Pwede tang moingon mga kaigsunan. No, saya na ba kay confident ra kay ta sa ato ang kaugalingon na mga panahon na ba? Dili man na mahitabo sa ako. Kaligod kay nako nga nangalagad sa Ginoo. Kadasig kayo kay nako nga nangalagad sa Ginoo, gawali gud ko. Amen. Even sa ako ang kaugalingon, dili gid ko pwede magsalit kay sa ato ang kinabuhi ra bagid kita nga mga katawhan, mga kuan kita. Kana bitong dali kita kaayo ta madala sa tentasyon kung saligan lang nato atong kaugalingon. So yun pwede nato ignon nga I would never fall on this area sa ato ang kinabuhi. Dili ko malaglag ani. Kung kanang pagsulay lang ay katawan na ako na. Amen? Naabot ko'y, ano ko sa'yo na ba? Ako'y pagtuo, magabi ka, hugot kayo sa kanang, ano, isang adlaw, makita mo, gisulayan lang. Wala na magkadimaw ang iyang kinaiya. Amen? Diligid ko mapadweb sa wala ko'y kwarta. Pero sa pagsulti pa lang, sa pulong pa lang, grabe na, nawala na paglaom ang iyang kinabuhi, kaya wala sa kasintimo, anang adlaw. Amen? So yun rin, I would never fall in this area, or I would never dili gid may tabo sa akwa in a million years, isang pag million ka mga tuig. So, sa may mo pangubang nga dili kinagid ko makasala bisag kanus kay nangalagad ko sa Ginoo.
dili din malikayan. Amen. Kaya sa'yo ganit, sa una-una lang, makasikyat naman ta. Kasi makahimo naman tao mga butang na wala na ihimo sa itong ising ka ingon. Hindi may nana ba? So, but we need to be careful sa ito ang kinabuhi. That could be the very area in which we fall into sin. Careful. Word na careful isoon, dapat din nato na siya kanunay uban-ubanon. Pag-amping. Ayaw pagkumpiyansa. Amen? Secondly, ingon sa Jeremias chapter 17 verse 9. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mulabaw ni ini kamalimbungon ug labihan ini kadautan. Amen. Pasalamat na lang gyud ta gani karon kinangalagan sa Ginoo. Ang ato ang kasing-kasing kanunay mapahinumduman. Uy, di ko dapat magpalabi na akong gibati. Di basig mo ni makapa-impierno sa ako. Amen. Di ko pwede magpalabi ani ako ang nakita o akong nadungog. Kano mga inana ba? Kaya once na kay makita, moderitso ba sa atong heart, na kay madungog, moderitso sa atong heart. Di ba? Na kay mga gikagulan, na kay gikagulitan, moderitso sa atong heart. So muna nga, iman pa din sa pulong karon, kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mulabaw ni ini, kamalimbungon ug labihan kini kadautan. Malimbungon. Amen. Dagan kayo sa unang panahon ng kalimbungan. Dali lang ko pag-ingon nga. Di ba, kung master kayo mong bulati. May nana. Hindi akong dili ka kabantay, malimbungan ta. Amen? So, walay mo labaw ka malimbungon, labihan kini kadautan. Muna pasalamatan nato kay naatay Ginoo karon nga atong gialagaran. Nga mo isa na nagpahinumdum nga dapat yung kanon na itang mukonekta ngadto kaniya. Para nga ito ang kasing-kasing kanunay malamdagan. Amen? So, ingon sa ingon ni Pedro sa mga panahon nga kauban pa niya si Ginoong Jesucristo. Di ba? Ingon sa Mateo 26:33. Basahon na ito mga kaigsunan. Si Peter Pedro. Si Pedro may ingon kang Jesus. Dili gayon ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. O, laliman ka. Magbuhi ang pulong ngayon na dili tigid kabiyaan. So, laptop sa karon daghan karon mga bata noon, ayaw ba mo o kumpiyansa ng dili kabiyaan. Apoy, mati. Na. May nalang may kay pasado na mi ana. Ay, salamat sa Ginoo. Ha? Isa na nga kwan sa Pastor Rodeo sa Ate Tio. For how many years na silang nag-uban? Ayaw din mo kumpiyansa. Oh, si Ate Jill ninyo, sabi niya na, hindi ka mag-BI. Oh? Amen? Promise. Swear to God. Ngayon ko yung swear to God. Kaya pag dili ma-tinood, bantay ka kay God. Amen? Kaya bisan si Peter, ningon siya mismo, bisan pagbiyaan kay Ginoo sa tanan, dili good ko mubiya sa imo. Nakadumdum mo anak sa Ginoo ni Pedro? Before gidakop si Ginoong Jesus, dili gid ko biya sa imong Ginoo. When Peter denied Jesus, his first step down was self-confidence. Mo gid number 1 ang self-confidence. Kan kita salit ka sa imong kaugalingon. Kato pagani nga time kauban pag mismo ng Jesus Christ. Makita pag imong sa milagro ni Ginoong Jesus. Unang kaingon sila nga dili ko biya sa imo. Sa pagyaan kanilang kanan. Amen. Grabe promise. Grabe promises. So munang dili kumpiyansa ang dili ko biya. Amen. Susutaa gyud pag-ayo. So what moved Peter to say this was Jesus' revelation that Judas was a traitor. Number 1, gi-reveal niya kung si Judas na gid ang pinaka naghudas pud sa iya. So Peter effectively was saying, look, I don't know about James and John, the so-called sons of thunder, and I'm not sure about Matthew and some of the others, but I'm going to tell you this. I will never let you down. Grabe good nga iya. Pagpasikat sa Ginoo kang Jesucristo. Wala ko kasayod aning uban kani si Pedro, si Santiago, no? Si Mateo, kung sa may langkuan basta ako Ginoo, I will never let you down. Kadundog mo sa commercial na, it won't let you down. Exoda.
Wala na wala ka, di ba? Wa ko din gisulti sa Ginoo. I will never let you down. I will never leave you. Bisan ang tanan mo biya na sa iyo Ginoo, dili ka mo biya sa iyo, pero unsay nahitabo? Gidinay niya si Jesus. Tanawa? Kauban pa nila mismo si Ginoong Jesucristo paghimo sa milagro ang gihimo ni Jesus Christ. So how much more pagkakaroon? Nga kasagara, uban daghan kayong dili ka panimbagani. So magnisod yun sila og dali-dali balik sa bakan sa Ginoo kung dili ta mo balik sa Ginoo. Amen? It was self-confidence. Bantayan na nato ang atong self-confidence mga kaigsoon. The Bible says, pride goes before destruction. Ining garbo yun, mo'y number 1 nga makaguba. Pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Ingon sa Proverbs chapter 16 verse 18 mga kaigsunan, ang garbo musangkot sa kalaglagan. Kana kini atong garbo ato gining bantayanan. Amen? Ang garbo ug ang pagkamapaytason ngadto sa pagkahukad. Garbo ug pagkamapaytason dapat yun ato na sa bantayanan ka. Kay basin og gipanalanginan nata sa Ginoo, i-bless ta pag-ayo sa Ginoo. Nya mo ta magpamapaytason ka. Diba? Basin og bakla si pastor nagian nimo. Gipansin ni pastor ay. Uy, suon. Labyan na tayo nimo kay milyonaryo naman ka. Oh, nagsikat pa gano'n. Amen? Ang garbo, number 1, mawagin naman ko ng bisan si atong kalaban karon sa kalibutan sa tanas. Mao na yung number 1, nakapapukan, nakapahuglag-lag sa iyo. Ang iyang garbo. Yung unang inen ng kapad ang imong garbo. Ignagan. Imong garbo. Ako na ipahala mo sumpay. Ati man na. Ang imong bride dapat powder. Para dali ba? Sunaw. Ayaw ang bar. Amen? Ang imong garbo, ato gini siyang buklan. So, kita naman ka na garbo. Amen? Kaya kung wala po tayo garbo, kabalo na ta kung kinsa ta. Di ba? So, naman tayo garbo, wala ato ng buklan kay musangkot yun sa kalaglagan kung garbo ka nun na pag-ipataas. Makabalo ka dapat magpaubos, magpailog sa ito ang pagkakristuan. So, ingon pa rin mga kaigsunan nga nabataan yung state sa pagkalaglag or naabatan sa proseso sa gitawag na pagka-backslide. Kay hinahilay ba yan ang umabot? No? Labi na dasig ka nangalagad sa Ginoo. Ang kaaway di po siya malipay nga nakakaana nga estado sa imong kinabuhi. Gusto sa kaaway nga dito ka sa iyaha, dili ta dito sa Ginoo. Wala may hinahinay siya biya. Maghinahinay siya sa imong pagpamuhat sa imong kinabuhi. Wala nang dapat magbinangkayon ka. Kaya ningon diri, are you in a fallen state or are you in the process of backsliding? You are going either forward or backward ba ka? Nag-abanti ba ka o nagpaatras sa mahinoon ka sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsunan? O ningon pa diri, either you are progressing spiritually or bali, you are regressing spiritually. But the moment you put your spiritual growth into the neutral, ano itong ang imong pagtubo spiritual ang ibutang nimo sa neutral. Kato itong gingon nga gi-example sa una nga usa ka lingin naay tunga diya sa tunga. Ang hole gihimo siya butangan og division sa tunga. Ang pikas is good. Ang pikas na side is evil. Pero nga naman yung daghan man yun ang gusto nga mo permi dito nga naa sa tunga. Siksik lang. Uy, nakalay ka diya sa tunga nga. Malagad na diya sa Ginoo. Di ba sa ito ba din sa ban? Judgmental mo ka kaayo. Uy, naragani ko diri. Nunay ko nimo nga. Hindi ko alam mo dito. Amen? Di ba kung gusto gid ka nga imong kinabuhi mausab, nanong dili lang gid ka nimo padulong sa maayo nga pagkinabuhi. Pero nga naman gidaghan pagidyapon nga gusto nga naa sa tunga. Kung sa kambyo para sa kaya pastor ba, neutral. Pwedeng mabira dito, pwedeng mabira dito sa pikas, pwedeng naa sa tunga, kung daghan sa tunga, alam dito uban tanan. So, delikado kayo, but the moment
you put your spiritual growth into the neutral, you will find yourself going in the wrong direction. Kung naata sa neutral, basin may baluan na nato isa kadlaw sa itong tinabuhi, nga ato rin gisubay nga dalan, dinig na siya sa ato. Amen. So muna ibantayan na nato mga kaigsunan. Sa ato ang kinabuhi, dili ta magkumpiyansa. Kay grabe ang pagkamuhat sa kaaway. So, ingon pa din, padumduman pa sa Ginoo, nga ayaw kung puyok sa imong kagahapon. Amen. Kung unsa ang nabuhat nato kagahapon, kuman na to. Ang karon bago ni siya gusto. Kung naatay nagbuhat nga dili maayo kagahapon, kasi ato nga ngayong buhaton, hinulsulan nato ang ato ang nabuhat diha sa Pilipinas. Imbes kay dapat mo dikit patapag ayo sa Ginoo, ayaw gyud buhata nga dapat mo dikit ka sa kalibutan. Labi na og natay problema, labi na og naay nagkaguliyang nga pamilya, labi na og naay gikalibugan pag-ayo. Ang pinakanindot nga itong buhaton, muduol ka sa Ginoo. Then God will make a way. With their sins, there will be no way. Kaya usahay na ba kayo na ba nga? Murag wala naman ni kuhanin na kumang-kuhan. Problema. Diba? Nagsubahan niya akong problema. Lisod naman ang kaibes kaya nangalagad ko sa Ginoo. Ibes kaya nangalagad ko sa Ginoo, nagsige naman ang magkasakit. Muhinam ta. Samot na ginoon. Amen? Pag naay mga panghitabo ngay na sa tuwang kinabuhi igsoon, imbis kay muundang ta sa pagpangalagad sa Ginoo, imbis kay mudagan ta sa kalibutan, imbis kay mudagan ta sa tuwang mga amigog amiga na layo gihapon sa Ginoo, dito hinuon ta mudagan sa Ginoo. Amen? Ayaw buhi. Kay kung mubuhi ta sa Ginoo, musamot ka delikado ang tuwang tingin. What if isa ka adlaw ikang alang kagamay, unya mao na dito ang last day nimo sa kalibutan. Sayang kayo ang imong effort for how many years na nangalagad ka sa Ginoo, dasig kayo ka, pag muamba ka sa pagdahig sa Ginoo, halos mapakuk pa ka ng atop. Di ba? Ang uban, mga sikap agad mo, tumagig tapig na pakpak. Ito. Di ba kayo mga kauban? Hindi kayo pagsikos ako niya. Salamat Lord. Niya one day kaysa lang kanikang tungod kay nabikil ka. Saan tumutaan ni Pastor? Ako gito yung iguan ko ba? Itong gingon nga, tapulan! Ako gito yung iguan to. Di ko musimbahan yung Domingo eh. Nga, mabali ay. Sa ako pag-abot og Sabado. Or pag-abot sa kanabitang pag-abot sa Lunes. Kaya Sunday, yung simba, naulit ka kang pastor, kaya nagwalin si pastor about sa tapulan. Hindi ko na ba ang Bible? Ngang taong tapulan, dili. Pasalamat na lang yun ta. Kaon pa tayo. Amen? Pasalamat lang tayo natin mga ginikanan nga maluluyon. Ginoo ko. Bisan gani usaya, pagpanghugas o plato, di pa gani mabuhat. Pero pasalamat tayo natin papagmama, mabutan. Akaunon gihapon. Amen? Pero sa among balay, hindi na ako pakanon ba? Baka yung ilang sa pastor nga, mas butang, hindi ako magpapagmamaani. Sa tinuod ng mga kaigsunan, ako ginangamin nun sa akong kagalingon, I am a disciplinarian papa. Hindi ako ang dalagitan, medyo kabalo na ka sa tubo karon. So kailangan din sila o disiplina na sakto. Kato lang pong sakto na disiplina, dili po sobra. Amen? Kaya kung masubraan po, bilis na bulin din atong kalaban. Nakabal na kami dyan. Di ba? Disiplina nga sakto. Kay once man kung magpapadlong ng ato ang mga sakop sa panimalay, unya okay-okayhan ra nato, mura ra magyapon tao, nag-tolerate sa ilahang batasan na para pag moabot sa panahon kung kriminal silang pasagdan, itatagya po yung sumagon nila. Amen? Kadugay din na maginas na mo to. Labi na, okay. Kasala ka. Okay. Wala yung problema. Wala yun sa pagkinabuhi. Nakadugayan ikaw na mag-iliyang sumagon. Alusod ko rin mo, okay na lang. Agay. Kung gusto sumagon, okay. Gusto kayo. So samtang wala pa kanya gisunag, once siya nagpanungag dali ng imong anak, bairon be.
Putle, sungay. Oo, para dili makatubo. Manungag ba na sa imo ha? Di ba? Pag walay sungay. Kasi diferensya mo sa sungay o walay sungay. Manungag ba na si Mark? Si Inok. Ganun mo kay Inok. Sa malangit na wala niya. Di nawala mo si Inok. Namatay. Pagkabot, didala na rin ito. Gitabangan pa sa iyang mga kauban ng kandi. Once manungag mo sa kamananap na walay sungay, mabunog man ang imuhang unod, pero dili ka masamaran. Diba? Pero pag naagani na yung sungay, na, grabe na bagay kasakit kayo sa mata ng mga kapatid. Dari sungay sa tuwang kinabuhi, samtang sa iyo pa ang atong kasing-kasing kanunay na atong i-enjoy sa Ginoo. Amen? Naay mga pagsulay, naay problema, tawag yun number 1 kay Lord. Amen? Kaya ang Ginoo na rin siya buhaton. Kung naakay problema sa pamilya, naay buhaton si Lord. Naakay problema sa financial, naay buhaton ang Ginoo. Naakay problema sa imong balatian, naay buhaton ang Ginoo. Naayud din may buhaton ang Ginoo. Ayaw gid kawadib paglaom. Amen. Amen. Di kami na magyapon may problema, pero nasabi din ko kanunay sa Ginoo na ko, Lord, kung sa may maabot may problema sa among pamilya Ginoo, dili gyud ako ni kaya kung ako ra mag-isa. Amen. Kaya sama sa netabo kang Peter, mismo siya nagingon nga bisag yaan ka sa tanan, dili gid ko mobiya sa imo. Pero iyang gidinay. Pero iyang gigyaan. Sukumba kay sa mga tanan. Muna kay Lord gid ka mosalig. Lord, ikaw ang akong busog, ikaw ang kadasig, ikaw ang tanan kanako Ginoo. Di ba kaya ato ang kinabuhi? Bisag nay problema, malinawon. Amen. Bisag dagko ang problema, dako kay tag paglaom. Kay nakabaluta man na ay Ginoo nga andam mutabang. Amen. Ano ba tayo sabtan mga kaigsunan? Amen. Kani mga wayward hearts, padayon yung tagampo, then padayon ta nga mo share sa ilahi na hinay. Kagahapon na gani ko yung nag-istorya na kung atong mga kaigsunan nga medyo nalayo na sa pagpangalagan, ako kumusta naman ka? Okay raman ko. Sure ba? Okay ra lagi ko. Wala naman kay simba, magsimba po. Okay ra lagi ko. Sila okay. Maura gyapon dito ba, pero sige lang. Kaya sige lang tao, padumdum sila. Maabot rin ang panahon nga mabalik na sila uban sa pagsigba, pagdalaga sila. Amen? Kailangan lang yun, aside sa prayer, kailangan lang po na kita mismo mag-clear sa pulo sa iyong kain. Palapakan natin sa Lord. Okay, Salamat, Lord.